Tara at samahan nyo kung itur ko kayo kung ano yung number 1 ramen na dapat nyong tikman kung kayo ay makakarating dito sa Japan, at ang pangalan niya ay Ichiran Ramen. Hindi lang sikat ang Ichiran Ramen sa mga Hapon kundi sa mga foreigner din dahil nga sa kakaibang style nila na dito nyo lang makikita at ma-experience. Dito pagpasok nyo pa lang guys, walang mga staff na sasalubong sa inyo kundi yung mga vending machine kung saan doon nyo ihulog yung inyong mga pera para kayo ang mamili mismo kung ano yung mga order nyo. Pwede kayong mamili ng extra onion, pwede rin kayong bumili ng adds-on ng itlog, extra rice, small rice lang, at kung ano-ano pa, i-check nyo lang dyan dahil meron na rin sila mga English na kung saan ay ipinapaintindi sa mga foreigner. At dito naman sa may dingding na to, makikita nyo kung ano yung mga available seats. At depende sa ramen shop na makakainan nyo, meron silang dalawang choices na pwede nyong upuan. Yung una, yung merong divider, yung pangalawa ay yung pang family kung saan ay meron silang lamesa at magkakasama kayo ng bata. Pwede kayong mag-request ng kids chair. At dahil gusto ko nga maipakita sa inyo yung kanilang famous style dito kung saan may divider, ayan, nagkahiwa-hiwalay kami ng aking asawa. Dahil nga mahirap magka-chance na makakuha kayo ng 4 na upuan na magkakatabi. Kaya pumayag na si Papa na mapalayo sa atin at dun siya sa may bandang gitna na punta. At ang unang-una nyong gagawin ng binili natin mula sa vending machine ay ilalagay nyo lang dun mismo sa tapat kung saan ay makikita ng staff. And then meron kayong papel na makikita na mismo nasa tapat nyo na pagpipilian nyo dito kung saan ay meron silang explanation na meron ng English para maintindihan nyo. Yung unang-una niya kung ano ba yung lasa na gusto nyo, yung mild lang ba or medium. And then yung pagiging creamy niya, kung gusto niya ba na mas malasa siya, piliin nyo lang yung nasa dulong-dulo. And then sa pangatlo naman ay kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay na bawang. Itong bawang na to guys ay paste na, kaya hindi nyo siya masyadong makikita kundi malalasahan nyo siya. At ang suggestion ko lang sa inyo, mas maraming bawang, mas masarap, pero hindi siya mabaho sa hininga. And then yung pang-apat naman, tatanungin naman kayo kung anong part ng onion leek yung gusto nyong ilagay nila na toppings. Meron na nasa dulo kung saan ay kulay green, meron yung nasa middle, at meron yung nasa dulo kung saan ay puti na. Ako usually ang pinipili ko talaga ay yung puti na, at nag-a-adds on din ako kasi nga nakukulangan ako. Mas masarap kung maraming dahon ng sibuyas, mas masarap. Sa panglima naman, tatanungin naman kayo kung gusto niyo ng toppings ng karne ng baboy o ayaw nyo. Kasi ako tanda ko guys, dati wala namang ganito na kung may karne o wala. Pero madalas guys, hindi ko talaga kinakain yung baboy dahil nga ang feeling ko yung sabaw niya ay sobrang taba na nga, kakainin ko pa yung baboy. So nagtitira talaga ako. Kaya siguro naglagay na sila ng option na ganito. Kasi nga baka maraming hindi kumakain ng toppings ng katulad ko, kaya para hindi masayang ay nilagay na lang nila yung option na kung may baboy o wala. And then yung pangalawa naman sa huli, ang tanong naman dyan ay kung gaano kaanghang yung gusto mong ilagay nila na sili. So ako nilagay ko ay number 3. Hanggang 10 level ay pwede kayong mamili, depende sa gusto nyong anghang. And then sa pinakahuli, kung gaano katigas yung gusto nyong noodles, meron dyan na katame or super katame. Ibig sabihin ay halos binanlawan lang to sa mainit na tubig. And then ang madalas kong pinipili dyan guys ay yung katame, kung saan katamtaman lang yung kanyang tigas, kasi pag nilagay to sa sabaw guys ay lalabsa siya. Kaya hanggat maaari kung pipili kayo ng noodles ay yung katame, kasi kapag super soft na kagad yung pinili nyo ay magiging parang lasog-lasog o pagkain na lang ng bata. At dito hindi rin uso na manghihingi ka ng tubig, kundi nasa tapat mo na yung baso at nandyan na rin yung gripo na mismo ikaw na ang mag-refill. At meron na rin silang doorbell dyan kung saan kung may katanungan ka ay pwede mo silang tawagin, at yung nasa gilid mo na yan, nandyan din yung mga request mo kung hindi ka nakakaintindi ng Hapon. At kung ikaw naman ay naka-jacket na makakapal na katulad nito, ay meron din silang sabitan na mismong nasa likuran mo na lang, and then sa tabi ng lamesa mo ay meron ding hook doon kung saan ay pwede mong isabit ang iyong bag. At meron na rin nakahandang chopstick at wet tissue mismo sa harapan mo. At huwag kayong mag-alala sa inyong jacket na nasa likuran dahil hindi ito mawawala. Alam niyo kung bakit? Kasi may camera dyan na nakatutok kung saan ay makikita kagad kung sino yung pwedeng kumuha ng inyong gamit. Kaya nga nalalaman din ng mga staff kapag wala na nakaupo dun sa upuan, kasi meron silang camera na nasa loob mismo kung saan doon nila na-check na may lumabas ng mga customer. At kung halimbawa naman na pamilya kayo na nakaupo sa ganitong klaseng kainan, ay pwede nyo i-request dun sa staff na tanggalin yung pinaka-divider nyo at natutupi yan hanggang kalahati. At alam niyo ba, minsan pag pumunta kayo sa page nila, meron silang mga promo kung saan ay pag pinuntahan nyo ay may libre na kayong nilagang itlog. At etong request naman natin ay extra rice kung saan ay yung punong-puno na kanin. At alam nyo ba na hindi nyo makikita ang mukha ng staff dito kapag isinuserve sa inyo ang pagkain. Kaya dito sila sumikat, both staff and customer ay napapanatili yung kanilang privacy, hindi kayo nagkakakitaan. Kaya naman pag na-serve na yung inyong order ay isasarado na nila yung bamboo curtain kung nasaan ay nasa tapat ninyo para hindi kayo makita o madaan-daanan ng mga staff. Alam nyo ba, naisip ang idea na to dahil ang mga Hapon ay kilala sa pagiging mahiyain, at dahil nga minsan kumakain sila ng solo, mas na-appreciate nila ang pagkain ng ramen kung meron nga namang privacy. Lalo na kung ikaw ay celebrity na tulad ko. Ay!
Nakita nyo ba yung ngiti ng lola nyo? Walang halong plastic yan. Ubod ng sarap talaga dito, promise. Dahil malayo na kami dito, kaya kapag napapadpad kami na Fukuoka, ay talagang dito talaga yung gustong-gusto namin kainan kahit na medyo pricey siya. Pero sulit na sulit, guys, promise. Ayan, natatakam na naman yung lola nyo. Nanonood lang sa sarili kong video. At ang pinaka-favorite kong ginagawa dito, guys, yung kutsara natin, pupunuin ko yan ng maraming kanin, saka natin lalagyan ng sabaw. At saka ko siya nanamnamin dahan-dahan. Diyos ko, bakit ba habang nagdadaba ko dito, naaamoy ko siya. Super sarap talaga to, promise, guys. Yung parang hahanap-hanapin mo yung kanyang amoy at lasa. Kaya kung kayo ay papasyal dito sa Japan, wag na wag niyong palalampasin na hindi kayo makatikim ng Ichiran dahil yan ang magiging number 1 regrets nyo kapag pumunta kayo dito sa Japan, ang hindi matikman ang Ichiran ramen. At kapag tuluuhog naman kayo dahil sa sobrang sarap at anghang, ayan, nasa likod nyo lang yung tissue, abutin nyo lang ng inyong kamay. Kaya naman kahit magsisinga kayo ay hindi kayo mahihiya dahil nga may kurtina sa harapan, hindi kayo makikita ng staff o ano nasa paligid nyo. Ayan, free to singa kayo, guys. At dahil nga sa sarap ng ramen dito, guys, makakalimutan mo may mga kasama ka pala. Kaya ayan, sinilip ko sila akari kung anong itsura nila. Ayan, nakita nyo, parang hindi kami magkakakilala. Sobrang sarap, hindi na kami nagkausap-usap. At ayan na nga, ayaw niya nakikita siya kung paano siya kumakain. Kaya ayan ang kagandahan kapag ka mga mahihiyain, lalo na bagay to sa mga introvert. Promise, sa bawat subo nyo dito, guys, nanamnamin nyo talaga siya kung gaano siya kasarap at parang yung lasa na to hindi nyo matitikman sa iba. At ang best way na pagkain ng kanyang toppings na baboy ay itatoppings nyo lang siya sa ibabaw ng inyong kanin, sa kanyo i-chopstick at ibubukan nyo lang ng malaki ang inyong bibig sabay At alam niyo bang pwede rin kayong umorder dito ng extra noodles kung kayo ay nabitin, pindutin nyo lang yung bus kung saan ay nasa tapat lang ninyo. And then yung pinagtanggalan nyo ng chopstick, doon nyo ilalagay yung inyong order kung anong klaseng noodles yung gusto nyo i-deliver sa inyo, kung medyo matigas, yung malambot, o yung super matigas. So ayan, hinihintay na nga ni Ate Aska na hanggat mailuto at madala sa kanya yung kanyang noodles. At paglipas naman ng ilang minuto ay dadalhin na sa inyo ng staff yung inyong noodles at kayo na rin na magsasalin dyan mismo sa inyong sabaw. At kung hindi ka naman nakabili o nakalimutan mong bumili doon sa kanilang vending machine ng extra noodles, ay pwede kayong mag-fill up ulit ng form kung saan ay nandyan lang sa may kanan ninyo o kaliwa na kung saan ay papel lang, and then tatawagin nyo lang ulit yung staff, pindutin nyo lang yung pass para kayo ay makapag-order ng another extra toppings, another noodles or kanin. At dyan nyo na rin ilalagay yung inyong bayad kung saan ay pwede kayong direct magbayad sa kanila. At dahil naubos na natin yung ating noodles, yung ating kanin naman na natitira, ang ating titirahin. At nakita nyo ba yung kulay ng aking sabaw? Ubod ng anghang, pero kayang-kaya pa na lola nyo hanggang 10 level. Kaya next time, yun ang abangan natin kung gaano kaanghang yung level 10. At kapag kumain kayo dito, guys, makakalimutan yung diet nga pala kayo dahil sobrang sarap na ma-experience nyo dito. Ganun din yung kanilang lasa. Kitang-kita naman sa sabaw ng lola nyo, o kulang na lang ay gusto kong higupin lahat. At syempre, para mapadali na rin yung mga trabaho ng mga staff, ay tiklopin na rin natin yung mga pinagkalatan natin sa harapan at may wet tissue naman kung saan ay yung mga patak-patak natin. Pwede na rin natin punasan gamit yung wet tissue, pero syempre hindi nyo pinagsingahan yon. At ito nga pala yung papel na pinaglagyan ng chopstick kung saan dyan nyo ilalagay kung anong tigas ng noodles ang gusto nyo. At tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangang tawagin yung staff kung kayo ay tapos ng kumain dahil may camera silang nakikita sa loob kung saan ay kapag lumabas kayo, automatic alam na nila na available na ulit yung inyong upuan at lilinisin muna nila yan bago ihanda para sa susunod na mga kakain. At syempre, pagkakain natin, hindi naman kagad tayo tatakbo, kailangan natin magpahinga kahit konting-konti lang. At ayan na nga pala yung mga nakasulat dun sa likod ng kahoy na nasa gilid nyo kung saan kung kapag mayroon kayo hindi naiintindihan, ay ilalagay nyo lang dun sa front nyo and then pindutin nyo lang yung bus para mismong staff ay malalaman nila kung ano yung gusto nyo iparating. Kung halimbawa may nakalimutan kayo sa sasakyan at may kukunin kayo para hindi mapagkamala na iniwan nyo na yung inyong pagkain at matiklop, ay ilagay nyo lang yung nababalik pa kayo. Diba nakaka-amaze talaga yung kanilang style and technique dito kung saan ay hindi kayo maaabalang pareha. At sa mga magtatanong kung saan meron ng Ichiran, i-search nyo lang sa inyong Google na Ichiran near me at lalabas na po. At etong kinainan namin ito yung sa may Imajuku kung saan dito kami dati nakatira. That's it, guys!